Milwaukee Bucks head coach Doc Rivers at kanyang staff, napiling mag-coach sa Eastern Conference 2024 NBA All-Star Game. Los Angeles Lakers, tinapos na ang 9-game winning streak ng New York Knicks. At LeBron James, minsan na rin kinonsidera na maglaro sa New York Knicks. Welcome po sa JC Basketball at yan ang mga pag-uusapan natin sa video na ito. Boston Celtics po ang nangunguna ngayon sa team standings ng Eastern Conference sa NBA pero hindi na pwede mag-coach sa NBA All-Star Game si Joe Mazzulla dahil siya na ang nag-coach last season. Milwaukee Bucks ang number 2 sa team standings kaya si Doc Rivers, head coach ngayon ng Milwaukee Bucks ang napili para mag-coach sa Eastern Conference ng NBA All-Star Game. Ito na ang ika-4 na beses na magko-coach si Doc Rivers bilang All-Star head coach. Nag-coach na siya sa East noong 2008 at 2011 at sa Team Kevin Durant noong 2021. Bago pa man ma-hire si Doc Rivers as head coach ng Milwaukee Bucks, ay meron ng record ang team na 32-14. Ang 30-13 dyan ay mula sa dating head coach ng Bucks na si Adrian Griffin bago siya tinanggal noong January 23. Nagkaroon naman ng 2-1 record ang team sa pangunguna ng kanilang interim head coach na si Joe Prunty, at 1-2 naman ng si Doc Rivers na. Ang NBA All-Star Game ay gaganapin ngayon sa Indianapolis sa February 18. Samantala, Los Angeles Lakers, tinapos na po ang 9-game winning streak ng New York Knicks. Isa po ang Los Angeles Lakers sa mga inconsistent na team ngayong season sa NBA. Pero nagawa nilang patumbahin ang isa sa mga hottest team ngayon sa liga. Dahil sa magandang depensa ng Lakers, lalo na sa fourth quarter, pinatahimik nila ang crowd sa Madison Square Garden sa kanilang 113-105 na pagkapanalo. Nagsimula ang fourth quarter na lamang ng 6 ang New York Knicks, 86-80. Pero naging scoreless sila sa loob ng halos 7 minutes. Nagminti sila ng 11 na magkakasunod na shots mula 7:25 ng fourth quarter hanggang sa 40 seconds ng laro. Isa po si Anthony Davis sa naging dahilan ng pagkapanalo ng Lakers. Hindi man naging maganda ang shooting ni Davis, mayroon lamang siyang 12 points. Pero bumawi naman siya sa depensa na mayroong 18 rebounds at 5 blocks. Meron din siyang 5 assists. Sa panig naman ng New York Knicks, nagkaroon si Jalen Brunson ng 36 points at 10 assists, kahit na dino-double team siya ng mga players ng Lakers. Isa pa sa mga dumagdag sa challenge sa Lakers ay ang pagkawala ng kanilang defender na si Jared Vanderbilt, na ayon sa reporter ng ESPN na si Adrian Wojnarowski, ay maaaring hindi na makalaro si Vanderbilt hanggang sa matapos ang season na ito. Sa huling balita naman, minsan na rin po palang kinonsidera ni LeBron James na maglaro sa New York Knicks. I've had that thought in my career. Yan po ang nasabi ni LeBron James nang matanong siya ng ilang reporter kung minsan na rin ba niyang naisip na maglaro sa New York Knicks. Pero, tinapos po kaagad ng agent ni LeBron na si Rich Paul ang usapin na yan. LeBron won't be traded, and we aren't asking to be. Yan po ang nasabi niya kay Brian Windhorst ng ESPN. At sa part naman ng Knicks ngayon, hindi naman nila kailangan ang serbisyo ni LeBron James dahil sa magandang posisyon nila sa liga ngayon. Mayroon silang 32-18 na team standing ngayon, 4th place sa Eastern Conference ng NBA.